Maiba tayo. Maiba. Si Alvin bilang 10 taon. So, di ba 10 taon pa lang sinabi na sa'yo to? yes, actually. Ganun kaaga, Barbs. Yes. Alam mo ba yun? Yes. Oo, so, I think, ang pinaka-importanting elemento sa paggawa ng Pulang Araw is yung kalayaan. Kalayaan na kung ano yung meron tayo ngayon. Kagaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming story conference na kung ano mang kalayaan meron tayo dito sa yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So, parang yun yung isa sa mga pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi parang oo nga naman, bakit hindi natin to ikwento? Bakit hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami, especially dun sa henerasyon natin ngayon na tila puro cellphone na lamang ang importante at social media. Parang nakalimutan na natin magbalik tanaw kung paano ba natin yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Sino ba ang merong kagagawa nun at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun. So ito yung show na yun. Ito yung magpapakita na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. Yung mga kwento ng lolo at lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual sa tulong ng proyektong ito. At ito, while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino. So yun po. Maraming salamat. Kung tutuusin, hindi ganun kalayo yung panahon na yun. Sa tingin lang natin, sobrang hundreds of years ago. Pero kung tutuusin, kailan lang, di ba? So, importanteng maalala natin yan at maalala natin bilang Pilipino. Pwede bang may idagdag lang? Siyempre, Barbie. Siyempre, dahil bukod sa pagpapakita natin ng masalimuot na gera, lahat ng hirap, siyempre kailangan giliwin din ho namin kayo sa mundo ng Bodabil. Yun po ay isa sa mga malalaking storya po dito sa programang ito. At malaki po talaga ang parte ng Bodabil na pagsasamahan po namin ng aking ate Teresita dito. Napakakulay, napakalayo sa mundo ng gera. Kahit sa buhay, kahit na anong kinakaharap mong problema o paghihirap, lahat yon kakalimutan mo kasi the show must go on. Yun ang ibig sabihin ng Bodabil. Tayo po ay magbibigay aliw sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino noong mga panahon ng pananakop ng Hapon sa atin. Kaya abangan nyo rin po yan. Napakaganda po ng Bodabil dito sa programang ito. Dagdag ko lang din po, siguro malaking bagay kung bakit nahubog din itong istorya na to ay pagbabalik tanaw natin, pagbibigay ng respeto dun sa mga taong nakaranas ng hirap ng panahon na yun. Na hanggang ngayon, nasariwa pa rin sa kanila yung nangyayari. Itong kwento na to ay hindi para ibalik sa kanila yung sakit, kundi ipalinaw sa ating mga bagong henerasyon ngayon kung gaano kahalaga yung history, yung World War II ng panahon na yun, kung sino yung mga dapat bigyan natin ng respeto at kung bakit dapat tayo magpasalamat kung bakit meron tayong kalayaan sa ngayon. Grabe. David? Nasabi na nila lahat eh. Mamaya ako na naunang tanongin mo. Siguro ang aking maidadagdag ay siguro yung ang tinatakal kasi namin sa teleseryeng ito, not just yung nangyari noon, but also yung mga human rights during the Japanese period. And I think until now, meron pa rin mga human rights na hindi pa rin na isa sa tupad. Thank you. Dahil, syempre, maraming mga problema, di ba? So I think what we can learn from this teleserye is kung paano lumaban yung mga Pilipino noon na kailangan din natin gawin ngayon, yung lumaban para sa ating human rights. Yes. Thank you, David. Ayun, habang pinag-uusapan natin to, meron tayong tanong galing sa Maganda Ba Movie? Kadugtong lang to nung pinag-uusapan natin ngayon. So, ang tanong nila, in what ways do you hope the show Pulang Araw will shed light on lesser-known aspects of Filipino history and culture during the Japanese occupation? Ano
ano ang mga lesser known aspects siguro hindi natin alam ng henerasyon ngayon na ipapakita niyo sa Pulang Araw? Siguro, ang natutunan ko po at na-discover ko habang ginagawa ko itong Pulang Araw ay yung misunderstanding between yung lahat ng mga bansang naglalaban-laban na parang naunahan ng takot yung mga Pilipino. Kaya parang in a way, hindi naman talaga lahat parang, kumbaga natakot tayo eh. So may panahon na tayo ang unang parang kumitil sa mga Hapon, di ba? Kinuha natin sila, kinulong natin sila, tama ba ko? So ganun, may miscommunication na nangyari, misunderstanding, naunahan ng takot, andun lahat sa paano ko maisasalba ang bayan ko, ang mga tao ko, ang bansa ko, andun agad. So hindi nagkaroon ng maayos siguro na parang pag-uusap. Kaya naging gera siya eh. Ganon. So yun yung na-discover ko na ganon pala yun. Kumbaga kung naayos pala, naisaayos ang lahat, hindi magkakaroon ng gera. Kung nagkaintindihan lahat, okay pala. Wala palang kailangan mapagdaan ng ganong hirap. Kasi bilang si Adelina, naramdaman ko yung sakit eh. Na buong pamilya ko parang hindi ko na alam kung kinabukasan ba makikita ko pa sila. Ang hirap ng ganong pakiramdam. Tapos kailangan mong mag-perform sa Budabil kasi trabaho mo yun. Diba? So, ganun yung hirap eh, na lahat nagsimula sa takot hanggang sa nagkaroon na ng buot, ng galit, ng lungkot, na wala na yung saya, hindi ba? Yung mga pangarap mo, hindi mo alam kung matutupad mo pa. Kaya sobrang daming take away talaga dito sa show na ito. Kaya very relevant siya until today. Yan po, thank you. Ang isa siguro sa mga hindi alam ng karamihan ay yung binanggit ni Barbie kanina, which is yung Bodybuild, in short. So yun yung parang pinaka-entertainment. Yun ang entertainment industry ng mga Pilipino during that time. And ang hindi nila alam na kahit umusbong na ang gera, which is yung World War II, tuloy pa rin ang performance sa Vaudeville. Yun yung kinikwento sa amin ni Direk Dom and ni Miss Suz na parang regardless kung nagpa-perform, tumunog yung siren, magbobombahan, titigil yung show, pagtapos na, perform ulit. So tuloy ang buhay. Pinilit nila ng pinilit na ituloy ang pagpa-perform at ang buhay pinagpatuloy nilang gawin despite of the war that's happening around them until such time na naging out of control na yung gera. Masyado na nang kinuha at kinuha yung kabuhayan ng nakararami, which is between the Americans and the Japanese during that time. So yun yung doon din ako nagugulat sa aspetong yun na parang hindi na ang Pilipino talaga is very resilient regardless of what's happening around them. Talagang sisikapin nilang mabuhay at maging masaya not until such time na hindi na talaga kaya. So yun yung nangyari dito sa Pulang Araw and during World War II na I think yun yung natutunan ko while doing this. Nakaka-excite. Sanya? Sa akin naman, all we knew about Japanese war kasi is on how Filipinos kasi parang nakasurvive doon sa war na yun eh, kung paano tayo nagkaroon ng freedom. Kasi nakalagay sa history natin eh. Pero dito kasi sa Pulang Araw, it shed light on us Filipinos sa pagiging resilient natin nung panahon ng digmaan. Dahil nung panahon na yun, hopeless yung situation natin eh. Wala tayong ibang alam kundi mabubuhay ba tayo o mamamatay tayo sa kamay ng mga Hapon. Nandun rin yung dasanlanan yung pinangahawakan natin ng mga panahon na yun. At katulad lang rin ni Teresita, no, na masaklap yung nangyari sa kanya, na kahit na anak siya ng isang mayamang pamilya, nandun yung trauma sa kanya na kahit pala mayaman ka, may mararanasan kang hindi maganda. May mararanasan kang masaklap sa buhay mo at yun sa Teresita. Na nung panahon pala ng digmaan, ito yung mga naramdaman ng ibang mga Pilipino na walang mayaman, walang mahirap, lahat tayo pantay-pantay. So yun ang kwento ng Pulang Araw. Ang galing ng nire-representa ng bawat karakter na talagang multidimensional ang
Pulang Araw, di ba't ibang storya ng mga tao nung panahon ngayon, mga Pilipino at Hapones nung panahon noon ang makikita natin. Ngayon, ang susunod nating tanong ay para kay Alden mula sa